Hello mga ga, yung ating recipe ngayon ay simple lang po yung itong mga ingredients natin dito. Napakalambot ng ating dough at yung simple po natin na palaman ay napakasarap po. Kaya idagdag mo na ito sa iyong mga recipe. Kaya tara na, simulan na po natin. So dito gagawa lang tayo ngayon ng kalahating kilo or 500 grams ng first class flour. Lagyan po natin ito ng half tablespoon ng yeast at 1 teaspoon ng bread improver. At pagkatapos natin yang ma-mix ay ilagay po natin dito or maglagay lang po tayo ng 1/3 cup ng washed sugar at 1 teaspoon ng iodized salt. So dito meron po akong natira na 3 piraso ng medium na egg yolk. Ilagay po natin dito sa ating dough at maglagay lang po tayo dito ng 1 cup na tubig. Room temperature lang po yung ating tubig. At maglagay lang po tayo dito ng half tablespoon ng vanilla extract. Kung gusto po ninyo na maging malambot at lalong sumarap yung ating dough, kung may budget lang naman ay pwedeng gumamit dito ng evaporated milk imbis na tubig. At siguraduhin lang po natin na natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin basain dito yung ating harina at pagkatapos ay masahin lang po natin. At lagyan lang po natin ito ng 1/3 cup ng margarine at saka shortening. Bali yung shortening at margarine ay pinaghalo ko lang. At dito sa ating harina ay pwede naman kayong gumamit dito ng all-purpose flour. At habang nagmamakina po tayo ay magdas lang po tayo dito ng harina. Kung sa mga spiral mixer nyo naman mga guy, huwag na po kayong magdas dito ng harina. Kanang sa ganun ay malambot na malambot talaga ang inyong dough. Dito kasi sa ating dough roller machine, pag hindi po tayo dito magdas ng harina ay talagang didikit po ito sa dalawang bula po ng ating dough roller machine. At nang napakinis ko na po yung ating dough ay putulin ko po ito agad sa 30 grams lang. At pagkatapos ko yang putulin lahat ay agad ko na huyang figurahin ng pabilog. At pagkatapos ko po itong naipigura ng pabilog mga guy, agad ko na lang po itong figurahin ng paoblong or yung medyo pahaba. Naala, pinagong po yung kanyang form. At kailangan po ito ay mahigpit. Higpitan lang po natin. At sa pagpaalsa po natin ng ating dough ay kakadepende ho yan sa ating room temperature. Pag mainit ay mabilis lang po yung pag-alsa ng ating dough. Pag medyo malamig naman ay mabagal po yung pag-alsa ng ating dough. At pagkatapos nito ay palsahin lang po natin ito ng 1, 2 hanggang 3 oras. At depende din talaga sa ating room temperature. At dito mga ga ay nagsalang din ako dito sa ating kasirula na walang tubig. Bali naglagay lang po ako dyan ng patungan. At dito naman sa ating oven ay lutuin natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutos. At dito naman sa ating niluto sa kasirula ay luto na po ito mga ga pero hindi masyadong mapula or golden brown po yung ibabaw. At pagkatapos ay niluto ko po ito sa loob ng 30 minutes kasi ay mahina lang po yung apoy ng kalan ko dito kasi nga ay manipis po yung pinaglulutuan ko. Kaya ayan, medyo kumukulubot po siya ng kaunti. At dito naman sa pang-coating po natin ay gagamit lang po tayo ng desiccated coconut. At pahiran lang po natin ito ng condensed milk para po didikit dito yung ating desiccated coconut. At dito naman sa ating palaman mga ga, simple lang po yung ating palaman na masarap. Ito lang po yung ating palaman ng ating mga Bavarian donut. Meron na po tayong mga video nito ha. At ito po yung mga ingredients natin dito sa ating video screen. Balibatihin ko lang po ho yan kasi ay nilagay ko po ito sa ating chiller. At depende na din talaga sa atin yan kung ano pong gusto po natin na ipalaman dito. Pwede po tayo dito magpalaman ng ating mga icing, pwede tayong magpalaman ng buttercream, pwede po tayong gagawa dito na kung anumang frosting na ipalaman po natin dito. Pwede din yung ating yema filling at pwede din itong ating custard. Yung ating ginawang palaman kasi ngayon ay marami na po tayo ditong na-upload na video. Ito po yung ating Bavarian filling.
Sa mga hindi pa nakakita ng ating video sa paggawa natin ng ating Bavarian filling, ay ito po yung mga ingredients natin sa ating video screen. Ay paghalu-haluin nyo lang yan mga ga at lutuin hanggang sa lumapot. At ito lang mga ga, nilagyan ko lang po ng iba't ibang flavor. At ito naman yung ating lutong kaldero or kaserola. Try nyo to mga ga, ang lambot po na ang sarap po talaga ng ating recipe ngayon. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat. Ito po muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat ulit at bye-bye.